ditong sample ng blueprint ng aking gustong ipagawa na bahay. So, yung blueprint ko, ako talaga yung naggawa nito. Ako. Hey guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Ronya Padua at meron lang po akong tips na mai-share sa inyo para sa araw na ito. Ang tanong natin ngayon ay kung paano ka makakapag-ipon o paano mo magagawa yung pangarap mo na bahay o pundar mo na gamit kahit maliit lang ang sahod mo. Meron lang akong topic na i-share sa inyo ngayong umaga. So, para sa mga nakakanood ng aking vlog, meron po ako ditong sample ng blueprint ng aking gustong ipagawa na bahay. So, yung blueprint ko, ako talaga yung naggawa nito. Ako din po ang nag-drawing ng kung ilang mga sukat at kung ilang rooms, kung paano yung design niya. Ito yung blueprint ko. Yan. So, nakikita nyo yung design ng bahay ko ay simple lang. Medyo ako kasi hindi ko pangarap yung malaking bahay. So, nahilig lang ako sa tiny house pero pasok sa budget at talagang makakapag-ipon ka kahit na isang taon mo lang siyang pag-iipunan. So guys, ang tanong natin ngayong umaga ay paano ba natin makakatch o makukuha natin yung goal natin na magkaroon ng sapat na savings at makapagpagawa ng ating bahay na sarili kung ang sahod mo ay napakaliit lang. For consumer, ako po ay nagtatrabaho sa government employee at ang sahod ko lang po kada month is pumapatak lang po ng 7,000. So, ang rate po namin ay 300 at nakakapag-ipon po ako linggo-linggo ng 1,000 2 linggo sa isang buwan. So, malaking tulong na po yun para sa savings mo para makapagpagawa ka ng bahay. So, ngayon kasi medyo tumataas na rin yung bilihin, medyo nagmamahal na rin yung mga materyales sa bahay, kaya hindi ka masyadong makakapagpagawa ng bahay kung talagang wala kang pasok sa budget mo na savings mo at ipon mo. Dahil nga gusto ko talaga makapagpagawa na ng bahay na sarili. So, meron naman po akong bahay na sarili kasi nga ang problem natin is yung bahay namin ay tumutulo na, hindi pa siya yari. Medyo kung pansamantala lang na bahay namin ay nagpagawa muna kami ng labi ko ng maliit lang na bahay kubo para kapag papaano na makapag-ipon kami kahit utay-utay ay meron kaming matutuluyan. So, ang tips lang natin ngayong umaga ay paano ka nga ba makakapag-ipon o paano yung magiging strategy mo kahit na maliit lang ang sahod mo. Minsan kasi guys, tayo mga Pilipino, medyo tayo mawaldas tayo, makapagkita lang tayo ng konti sa sahod natin ay bili tayo nito, bili tayo na. Yung mga hindi natin kailangan ay binibili natin kaagad. Medyo lamotera din tayo mga Pilipino, palakain, kumbaga. So guys, kung talagang gusto mong makapag-ipon at makagawa ka ng sarili mong bahay or may talagang pinaglalaanan ka ay medyo disiplina lang talaga sa ating sarili. So ako, kailangan kong magdisiplin talaga sa sarili ngayon kasi inuumpisahan ko na rin siyang pag-ipunan dahil nga medyo ang pamilya ko ay lumalaki na. So, yung aking sahod kada linggo ay tumatanggap po ako ng 2,400. Ililes na po dun yung SS at rent pay na kailangang i-awas. So, malinis na po yung 2,000 kada 2 linggo ko na sahod. Kasi 1 to 15 at 16 to 30 ang sahodan namin. So, kinsenas katapusan. So, 7,000 yung pinatakan ng aking sahod kada buwan. So, less na dun yung SS, less na dun yung ibang bayarin na dapat bayaran. Ako, 2,400 ang aking natatanggap kada 2 linggo. So, magkano ba yung nasa-save ko kada sa 2,400 na aking So, binabudget ko yon yung 1,000. Binabudget ko yung 1,000 para sa 500 para sa pagbigay ko sa asawa ko, allowance ng aking baby, allowance silang dalawa mag-ama dahil sila lang yung naiiwan palagi sa bahay.
So, meron pang natitirang 500. Yung 500 na namin na natitira is i-grocery namin pagdating sa kusina, pambili mo ng mantika, kung ano yung mga kulang sa kusina na wala ka, kung wala kang bigas. So, yung 500 ay ilalaan namin para sa pangangailangan namin sa bahay. So, meron pa tayong 400 na natitira. Yung 400, isi-savings ko yon sa card para sa aming bahay, yung 400. So, meron tayong natitira pang 1,000. Saan ba mapupunta yung 1,000 ko? Yung 500 is babudgeting ko siya sa tubig at kuryente. Tapos, yung 500 na natitira, so wala na akong allowance, di ba? So, yung 300, yung 500 na natitira, ay ibabudget ko para sa pambili ng diaper at allowance ko, guys. So, yun lang yung aking pagbabudget at kung paano ko budgetin ang aking sahod linggo-linggo. So, another sahod na naman, ganun na naman yung magiging strategy ko. Ang mahalaga meron kang naitatabi sa iyong pinaghihirapan at gusto mong makamit sa buhay. Kung ikaw na nanonood sa akin, kung gusto mo na gayahin yung strategy ko sa pag-iipon, ay ano pang hinihintay nyo, guys? Wala na kayong dapat pang hintayin, kundi ang dapat kausapin nyo na yung sarili nyo para sa pag-iipon at kung gusto nyo talagang may mapundar kayo sa buhay. Kasi ako, i-share ko lang na ganun yung strategy ko sa pag-iipon para may mapundar ako sa buhay at may gusto akong marating, di ba? So, kahit na maliit yung sahod mo sa isang buwan or sa isang linggo or sa 2 linggo pa yan, is marunong kang mag-budget ng tama sa pera na pinaghihirapan mo. So, for today's video ay ito lang yung ma-share ko sa inyo, guys, na aking strategy para sa pag-iipon at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa channel na ito. At para maging updated ka, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking video. Maraming salamat!